Sa mga provincial buses ho ba, wala ho bang, kumbaga, wala bang bag inspection po ho ba yan bago sumakay ng bus? Paano po yan? Tsaka ito, sa kalagitnaan di ba? Hindi po sila sa terminal sumakay. Kumbaga, pinara lang nila ang bus at sumakay. Paano po yun? Ano ba yung patakaran talaga pagsakay ng mga provincial buses? Alam niyo, nung una ang nasa isip ng The Passenger Forum, nag-usap-usap kami, parang dapat ang panawagan is higpatan yung sa mga terminal, no, sa mga stasyon. Pero po, nung nalaman namin na sa gitna sumakay, nag-iingat kami dun sa aming panawagan kasi mahirap naman po na ipagbawal yung pagsakay sa gitna. Kasi po, marami po sa ating mga pasahero, may mga lugar na talagang malalayo po sa terminal. Correct, no? oo. Marami po mga bayan sa probinsya na malalayo sa terminal. Talagang allowed po yung mga provincial buses na magsakay. Yes. Kumbaga nakakalungkot nitong nangyari. No? In fact, parang nakakashock talaga para sa mga pasahero. Ibig sabihin, ganito kadelikado yung aming buhay, no? Pagka nasa public transport kami, kung mayroong magbabanta, no? Hanggang sa ngayon, ang tingin namin dapat magkaroon ng mga dialogue between passenger groups, these bus companies and the DOTR. Paano po masusolusyonan yung ganitong klase ng safety concerns without na Compromising yung pasahero naman yung maapektuhan na. Opo, kasi ang totoo po, ang hirap po na biglang ipagbawal natin yung pagsakay sa gitna, ano? Tapos hindi rin naman pwedeng mayroong, kumbaga, metal detector sa bawat pwesto, no? Yeah. Parang ganun po. So sa amin, patuloy na dialogue ang paraan. Paano malalaman, paano masusolusyonan ito nang hindi po nakakasakit even do sa mga simpleng pasahero na alam natin, kailangan nilang sumakay sa mga provincial bus at malayo sila sa mga terminal. Kung sinasabi mo na talagang hindi na mahirap naman na hindi payagan na midway magsasakay, no, na hindi sa terminal somebody paparahin lang, will flag down at papasasakayin po. Kailangan po may pagbabago pong mangyari, no, na kapkapan man lang. Walang konduktor yung mga ganyan na mga provincial buses? Meron po konduktor yan. Mukhang kailangan, isa po yan sa pwedeng pag-usapan sa dialogue, no, na magkaroon ng security training yung mga konduktor dahil sila yung humaharap. Yung driver po, hindi naman talaga humaharap yan. Nakatutok yan sa steering wheel. Sila yung haharap sa mga bagong sasakay. Actually, in fact, malaking tulong, nabuti na lang, itong bus ay mayroong dashcam. Oo. Hindi pa ba SOP yun? Ha, Kaprimo? Marami pong mga bus ang wala pa pong ganyan. Pero maganda yung meron ganito at isa ito sa dapat na kumbaga gawing requirement talaga. Kasi po, imaginein ho natin kung walang dashcam yan, hindi po talaga nalaman ng maraming tao ano yung nangyari. Oo. Kaprimo, ito, syempre, kalunos-lunos na nangyari, no? 2 napatay. Pero kamusta naman, overall po, yung security po, I think this is the first time I've heard na ganito parang talaga may target naman hindi naman pinatay random para nakawan or whatever. Talagang tinarget itong 2 magka-live-in. Ang katanungan ko, ngayon ba, safe na rin ho ba talaga sumakay sa mga provincial buses? Natapos na ho ba yung mga hold-up, yung nakawan sa loob ng mga bus? Or hanggang ngayon patuloy pa rin po yan? Yung safety ng mga passengers po sa mga buses, provincial buses? Wala naman po sa aming nag-report ng parang marami ngayon yung mga hold-upan. Pero ang kailangan po ngayon talagang mas maghigpit dahil po historically kapag po ganitong last quarter, papasko, ay dyan po mas dumadami yung ganyang klaseng mga krimen. Okay, oo. So, naulinigan natin na ang Philippine National Police, meron po silang statement na yung mga buses po na ganyan, lalo po dun sa long haul, no, yung malayuan po yung biyahe. Katulad daw nung ginawa nila sa Mindanao noon, magsasakay daw sila ng mga marshals, na mga pulis. But already we know na sinabi nga ni Alex Yage, we don't have enough kasi sa dami ng bus na lumuluwas, namamasada po sa Pilipinas, talaga it's going to be impossible for the PNP
na magtalaga po ng marshal, no, sa bawat trip. So, randomly na lang kahit papano, you think that's going to be a deterrent, Kaprimo? Lagi po ang visibility ng mga kapulisan ay tulong, no? Kasi alam nyo, pagka nakitang mayroong checkpoint, pag nakitang may mga nagmamanman, may nakitang may naka-uniform, automatic po may pag-atras eh. Yung mga may masamang balak, no? Kasi syempre, ibig sabihin nun, hindi nila magagawa yan ng makakatakas silang basta-basta. So, malaking tulong po na magpakita ng visibility, magkaroon ng mas mataas na visibility yung ating mga kapulisan, lalo na sa mga lugar na maraming bumabiyahe.